Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sandro Marcos nangunguna daw sa pagpapapirma sa mga congressman dito po sa impeachment ni BP Sara. Sa kasalukuyan po ay nakakuha na raw di umano ng 200 na boboto para po sa impeachment ni BP Sara. Pag-uusapan din natin, ito po, ano pa ba? Ano pa ba pag-uusapan natin? Teka lang. Alamin muna natin. Ito pong NUP ay bumaliktad na naman daw at nagsabi ulit na hanggat walang bagong ebidensya laban kay BP Sara ay hindi po sila papayag na magpasa ng isang mahinang impeachment laban kay BP Sara papunta ng Senado. Isa na naman pong walang katotorang proyekto ang iminungkahi ni BBM. Ito po yung bawal umepal. Yan po ay sinabi, no? Bawal umepal ayon po sa pinakamalaking epal. Sa pinakamalaking epal po ay si BBM. At ano pa? Ayan, banatan din natin to si Palsis, no? Salita niya po nila na mali-mali daw ang analogy ni BP Sara sa COVID at sa gera. At ang excuse po ni BBM na pagpunta ron ay a-attend lang pala sa gender equality. Suporta sa kababaihan. Sa tingin nyo ba sapat yan para gumastos na napakalaki? Samantalang ang mga kababayan po natin ay naghihintay sa Middle East kung kailan sila maililigtas. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na natin ito pong balita ng politico.com.ph. Ayon po sa politico.com.ph ay mayroon na raw di umano nakasecured na si Sandro Marcos ng 200 na boto para po sa impeachment ni BP Sara. Hindi na po natin pinagtatakayan no? Dahil talaga naman siyempre ito po ay scoop pa lang ng politico.com.ph. Ayon po sa politico.com.ph, Vice President Sara Duterte could be headed toward another impeachment trial. Mayroon na raw around 200 congressman ang umuo o nagsabi na sila ay endorso ang complaint against her. At ito raw po ay pinamumunuan ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon po sa scooper ng Politico, Sandro has been talking to party leaders, negotiating support and making sure the numbers are there. At ito pong NUP, ayon po dito sa report na to, kasi nagsabi na naman po yung NUP ngayon, pagsamahin na natin kasi isang balita lang naman yan. Sabi po ng NUP ngayon, contrary to some news report, we have not walked back on our previous statement regarding impeachment. Our position remains consistent. We reiterated that we cannot vote in favor of rehash case resting on previously presented information that in our opinion remain weak and inconclusive. No new stronger proof. We will not support the impeachment if there is no new stronger proof.
Yan po ang sinabi ng NUP, no? So malinaw po dito, ang stand ng NUP, pangalawa sa pinakamaraming kasapi na congressman sa House of Representatives, ang kanila pong stand ay kung walang bago, kung walang bago at matatag o matinding ebidensya laban sa pangalawang pangulo, ay hindi sila pipirma. Pero ayon po dito sa scooper, no? Yung NUP raw po, most likely, ayan. Ito po, NUP members were allegedly assured that projects affected by recent budget cuts, including financial assistance and infrastructure projects, would continue. The message was clear. If the projects move forward, the votes follows. So, sa madaling salita, nagpapataas lang pala ng presyo tong NUP, no? Ayon dito sa scooper ng politiko, no? Pipirma din po yung mga taga NUP kung sila po ay mapagbibigyan o yung mga budget cut ay hindi sila maapektuhan yung kanilang mga proyekto. Walang may project, okay. Okay ang impeachment. Walang project, no sila sa impeachment. May project, okay sila sa impeachment. Yan po ang pinahayag nitong pahayagang o itong politico.com.ph. Tuloy na ang impeachment sa Senado ayon dito sa politico.com.ph. Wala naman tayong problema dyan dahil inaasahan na po natin na yung mga congressman ay mga tauhan ni Martin Romualdez ay talagang may tapaoho po yan, no? Meron po silang pagnanais na ituloy ang impeachment. Siguro iba na ngayon ang dahilan. Dati ang dahilan nila para magkaroon ng chance na mamuno sa Pilipinas si Romualdez, kinakailangan ma-eliminate nila si BP Sara. Ngayon po, nakikita po natin, para po mismo sa kanilang kaligtasan. Tandaan natin, marami po sa mga congressman, ayon na rin dito sa mga naglutangang 18 ex-marines, ay mga nakatanggap ng maleta or paper bag na punong-puno ng pera. Ayan. So sa madaling salita, pera lang ang katapat ng mga yan, no? At ayaw nila po na pag-upo ni BP Sara na nagtangka na na mayroon na pong pahayag. Si BP Sara po ay nagpahayag na papapanagutin yung mga taong gumawa ng mali sa bayan, no? Papamanagutin, ibig sabihin kakasuhan kayo. Kung hindi po kayo nagawang ipakulong sa kasalukuyang pamahalaan, pag upo po ni BP Sara, kayo pong mga magnanakaw, ay makakatikim po ng sentensya. Hindi masabi kung ano. Okay. Samantala, ayon po kay Auntie Claire, hindi nagbabago yung stance ng Pangulo. Hindi pa rin po tayo ngayon magre-rejoin sa ICC. Siyempre. Di ba dati sabi nyo, pinag-aaralan na yung kung tayo po ay babalik po sa ICC. Narinig nila, tinanong ni Kaufman, bakit hindi iniimbestigahan si BBM? Samantalang marami rin ng patayan sa kanyang panahon. Sagot ng mga prosecutor, kaya hindi iniimbestigahan si BBM kasi hindi na member ang Pilipinas. Ibig sabihin, kung member ang Pilipinas, iimbestigahan si BBM. Hindi po dahil sa kung ano pa mang katwiran na sinusuportahan nila si Tatay Digong. Hindi po. No? Yan po
ay necessity yan para hindi sila imbestigahan ng ICC. Takot sa sarili nilang multo. Wag po kayo mag-alala. Tanggap na po ng pamilyang Duterte na maaring hindi na po makabalik si Tatay Digong dahil lahat po, no? Nakita naman natin kung paano po nakipagtulungan yung ICC. Dito po sa yung nakipagtulungan yung ICC dito po sa mga tao sa gobyerno natin para mapakulong po. Nakipagtulungan sa di umano ay silent partner ni BBM na marami po nagsasabi na alam nyo na kung sino. Nakipagtulungan ang ICC dito sa tao na to na taga-provide nila ng ebidensya, taga-provide ng testigo. Ayan. Kaya po, wala na tayo asahan dyan kasi hindi nga pinapatulan ng mga Duterte yung sila Matabato at saka sila Cañas Pero kung ituring ng ICC mga walang dungis at lahat ng sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Kaya tanggapin na po natin na yung ICC na yan hindi na magbabago, no? Kaya ito po, hindi na lang tayo under ni Marcos, hindi na lang babalik sa ICC, mahirap na. Baka bigla maimbestigahan si Marcos. Takot sa sariling multo. Okay. Kung kayo ay pabor na pabor sa ICC, bakit ayaw niyong bumalik? 'Di ba? Napakasimple lang naman. Punta na po tayo. Dinipensahan po ni BBM ang kanyang UN trip. Kahit na nga po napakarami ng mamamayan naghihintay ng kanyang mga kilos dito po sa Middle East. Okay. Importante daw po. Nung nalaman lamang ko, ano ba yung inatenan doon ng Pangulo ng Pilipinas? Nalaman lamang ko po, ang pangunahing inatenan pala yung pong summit, Women's Summit. Napaka-ironic, no? Yung nagsasalita para sa kababaihan ay isang lalaki. Ang inatinan po ni BBM ay yung tinatawag nating National United Nations Commission on the Status of Women. Alam nyo, buti walang pumalag dun. Kung ako mga kababaihan na umatin dun, bakit na nagsasalita para sa Pilipinas ay isang lalaki? Wala na bang babae sa Pilipinas? Di ba? Yung palang speech na in-expect natin ay mananawagan si BBM ng tigil gera. Ibang gera pala. Gera pala sa kababaihan. Okay lang sana kung dito man lang sa Pilipinas inawardan niya si BBM na honorary women, di ba? Meron pong ganun Naalala ko si Raul Roco. Dahil po sa lagi niyang pinagtatanggol yung kababaihan, dineklara po siya na honorary woman ng mga women's group dito sa Pilipinas. Wala po akong natatandaan na mga women's group dito na pinarangalan man lang si BBM na tagapagtanggol ng mga women's right. Naloko tayo sa advertisement. Ang buong akala ko mananawagan siya, di ba? Ang daming nagsabi na mananawagan siya ng matigil yung gera. Yung pala pagpunta ron sa kababaihan. Ano pong kinalaman ninyo sa women's right? Dapat pinaubayan nyo na lang yan sa mga babaeng yung mga babaeng cabinet officials. Kasi kita nyo ito yung bahagi na speech niya. Marcos, women must be present wherever decisions are made. Yan po sinabi niya. Asan ang babae niya? Women must be present. At saktong-sakto, absent po yung mga babae nung sinasabi niya.
Akalain niyo yun, pagtitipo ng mga kababaihan, inatinan ni BBM. Yan na po ba yung excuse nyo para makagala kayo sa New York? Alam po ninyo, Mr. President, busy po ang mga bansa na magligtas ng kanilang mga tauhan, no? Busy po yung iba't ibang bansa na magligtas ng kanilang mga citizen diyan po sa Middle East. Kagabi yung ano natin, yung live natin kagabi ay present ko doon kung ano-anong bansa na yung mga nagpadala ng eroplano. Yan po mali po yung sinasabi ni Auntie Claire nito ni Jesus Palsis na walang mali daw si BP Sara na sa sinasabi niyang pwedeng magpadala ng eroplano. Napakarami na pong bansa. Yung literal yatang gusto nila sa Iran mismo magpapadala eh. Ang ginagawa po ng mga ibang bansa, napakarami na pong bansa. Sige, tignan natin. What countries? Ito nabanggit ko na to kahapon eh. Pero, ito po, tinanong natin dito sa Gemini. Ano-anong bansa na yung nagpadala ng kanilang mga mamamayan ng chartered planes. So, hindi po totoo na walang chartered planes. Ito po yung Asian countries. Nariyan po yung Japan, nariyan po yung South Korea, India, Singapore, Thailand, China, Kazakhstan. Ayan po, sa Asian countries. Alam po ginagawa nila? Tinatransport po nila yung mga mamamayan nila sa land. Papunta po sa Muscat, Oman, Riyadh, Saudi Arabia, sa Turkey, o kaya ay sa Abu Dhabi at Dubai. Mula po sa binanggit kong lugar, safe na po makabiyahe yung mga eroplano. Itatransport mo lang by land, magpapaalam ka sa mga otoridad kung saan man yung mga Pilipino. Sasabihin mo kung anong oras kayo babiyahe para hindi po targetin. Ganun po ang ginawa ng mga ibang bansa. Sangkatutak na po halos lahat ng bansa sa Europe ay nakapagpadala na ng mga charter planes nila. So hindi po totoo yung sinasabi ni Auntie Claire na imposible daw yung sinasabi ni BP Sara. Isa pa tong si Jesus Palsis. Sabi ni BP Sara, dito sila nagre-react eh. Napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba nung COVID, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali. Nangontrata kami ng commercial airline. Ito po ang isa sa sagot ni Jesus Palsis. 1. You're comparing logistics of local flight to an international flight. 2. Walang lumilipad na missile sa airspace ng Dubai nung COVID. 3. Di gawin mo, madali lang pala eh. Di, pababain nyo na si Marcos. Kung mamimiloso po ka lang Jesus Palsis, madali lang talaga yan. Sa mga katulad ni Sara Duterte, na-a-action. Mahirap yan sa sinuportahan mo, Jesus Palsis, kasi walang aksyon. Kung gusto magtrabaho, merong paraan. Bakit yung mga ibang bansa, nagawa po nila? Huwag nyo sabihin na walang nakalipad na chartered planes dyan. Ayan na po, mga katotohanan. No? Inisa-isa na natin. Halos lahat ng bansa. Ito po, lahat po, ito po ang mga kompleto. United States, United Kingdom, France, Germany, China, Australia, Poland, India, Italy, Czech Republic, and Slovakia. Other European nations, Spain, Romania, Bulgaria, Austria, Kazakhstan. Yan pong mga bansa na yan nakapagpadala ng chartered airplane. Kung hindi man chartered airlines, may kinontrata sila na mga airlines doon sa lugar na yun para isakay yung kanilang mga mamamayan. Babayaran na lang doon. Babayaran na lang pag-uwi. Yan po, ganyan po ang totoong nagtatrabaho yung mga leader. Eto po, ang katotohanan, milyon
Hindi ko alam kung pang ilan tayo sa pinakamarami. Teka, tanong na rin natin. Pang ilan ng Pilipinas? Paano ba itatanong yan? What percent? Hindi kami nagkaunawaan eh. Mali yung tanong ko. Basta po 2.1 to 2.4 million Pilipinos ang mga tao diyan. Ayan. 53% ng OFW natin ay nasa Middle East. So mahigit kalahati po ng lahat ng OFW natin ay nakadeploy diyan. So mahigit kalahati din po ng kinikita natin ngayon galing sa Middle East. Pero paano po tumutugon yung gobyerno natin? Bago kami magbigay ng eroplano sa inyo, sa amin muna. Gagamitin muna namin yung eroplano papunta ng mas importante yung atinan namin sa New York. Atin kasi ako, si BBM, aatin ako sa Women's Summit. Women's Summit. Importante Women's Summit. Kung importante yan, sinong mga presidente at sinong mga prime minister ang umating dyan? Sige nga. Sino pong mga sikat na prime minister or presidente ang umating dyan sa Women's Summit at nagsalita dyan? Para sabihin natin na importante talaga yan. Kasi po kung ganyang ka-importante yan, aatin na ng mga world leader yan. Parang APEC Summit, ASEAN Summit, na umaatin si Xi Jinping at si Donald Trump. Tanong, aatin ba si Donald Trump at Xi Jinping? Hindi. Kung hindi atin si Donald Trump at Xi Jinping, hindi po ganun ka-importante. Hindi po ba? Ako, magtapatan na tayo kasi kawawa yung mga OFW natin eh. Gagastosan din natin yan. Sa totoo lang po, excuse me po, ginagastosan din natin yan. Bilyon-bilyon, malamang milyong-milyon dollars din ang ginastos natin dyan. Hindi naman po sa pipitsuging hotel mga titira yung mga yan. Okay. Tanong lang natin, yung ASEAN Summit, umatin si Donald Trump. ASEAN Summit lang yun, umatin si Donald Trump at saka si Xi Jinping. APEC, umatin si Xi Jinping at si Donald Trump. Yan ba atinan nila? Kung hindi nila atinan yan, hindi ganong importante yan sa madaling salita. Magtapatan na tayo. Ang Pilipinas, mahirap na bansa. Kailangan natin ng pera ngayon. Wala nga tayong pantulong sa OFW eh. Okay. Punta po tayo sa ibang balita. Isa na naman pong walang kakwenta-kwentang yung lahat kasi propaganda lang, lahat pampapogi lang eh. Ito po yung bawal ang epal sa mga programa ng pamahalaan. 4 na taong ka ng presidente, tsaka mo naisip na bawal mag-epal. Para po sa kaalaman ng lahat, sinabi po yan ng presidente na pinaka-epal sa lahat. Bakit po natin nasabi na epal?
lahat ng lahat ng proyekto niya, pinangalan niya sa kanya, hindi ba kaipalan yan? Biruin niyo po yung iba, oh. May proyekto, pagbibigay ng ayuda, ilalagay lang nila yung mukha nila. Si BBM po kakaiba. Yung pangalan ng proyekto, nilagay talaga yung pangalan niya. Si Pangulong Duterte ba, meron kayo natandaan na pinangalan sa kanya yung mga proyekto niya? Halimbawa, yung build. BBB. Ano ba yan? Rodrigo B. Duterte. Hindi naman di ba? Build yan. Yung kanyang war on drugs. WOD. Warlito O Duterte ba yan? Eto, tignan nyo po yung mga proyekto ni BBM. Kahit po wala naman natutupad. Build Better More. BBM. Bayan, babangon muli. BBM. Bibisita, be my guest. BBM. Bagong bayaning magsasaka. BBM. Benting bigas, meron na. BBM. Broadband ng masa. BBM. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, bawal ang epal. Parang ano yan, magtipid tayo. Magtipid tayo. 4 na araw na lang ang pasukan ng mga government agency, government offices. 4 na araw para makatipid. Sabay nagparty-party sa Malacanang. Aba, kayo lang ang pinagtitipid namin. Sinabi ba namin magtitipid kami sa Malacanang? Tuloy ang party. Yan po ang gobyerno natin. Yan po ang ating mahal na Pangulo. Sundin nyo yung sinasabi namin. Huwag yung aming ginagawa. Okay, punta po tayo rito, no? Kahapon po o kagabi, naganap po yung isa na namang pagbatikos ni Marcoleta. Actually, nariyan yan, no? Yung buong, kung gusto nyo po ng buong, yung si Marcoleta mismo yung nagsasalita sa kanyang privilege speech. Binanatan po ni Marcoleta lahat ng mga ginagawa o hindi ginagawa ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Marami pong dapat ginawa si Lacson pero hindi niya ginawa bilang Blue Ribbon chairman. So isa lang po ang konklusyon ng mga tao, no? Senator Lacson, bakit hindi ka nag-iimbestiga? Una po, sa lahat po ng committee ng Senado, Blue Ribbon lang po ang pangunahing layunin o kaya tinayo ay para mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan po katangi-tangi. Lahat po ng committee, sabihin nyo lahat ng committee, ang pangunahing trabaho nila, gumawa ng batas. Kaisa-isa po. Kasi alam po ng mga senador, alam po ng mga gumawa ng saligang batas natin na maraming tiwaling opisyal ng gobyerno, kinakailangan mayroong may kapangyarihan na hindi under ng Pangulo. Kinakailangan may separate na mga tao sa gobyerno na mag-iimbestiga ng mga katiwalian ng gobyerno. Kasi kung under po yan ng Pangulo, paano niya imbestigahan yung mga, di ba, sabihin lang ng Pangulo, wag mo imbestigahan yan at akin niya. Tignan niyo yung ICI. Under ng Pangulo yun. May nangyari ba sa investigasyon nila? Eto lang po, Blue Ribbon lang po ang mayroong kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan para yun ang pangunahin niyang layunin, mag-imbestiga ng mga katiwalian. Hindi siya under ng Pangulo. Separate yung Senado. Kaya po, sa madaling salita, yung privilege speech ni Marcoleta ay tumutukoy
sa hindi paggampan, no? Hindi paggampan ni Lacson ng kanyang tungkulin bilang chairman. So ano-ano ba yung mga pinunto? Ano lang natin, di natin kayang ulitin. 30 minutes yung speech ni Marcoleta eh. Pero mamaya po manunood tayo. Sasagutin daw ni Ping Lacson yung mga banat ni Marcoleta. Ito po, ang mga banat ni Marcoleta kay Ping Lacson, isa-summarize lang natin. Una, delayed yung committee report. Hanggang ngayon po, kaya po naglabas sila Marcoleta ng minority report. Kasi balak ng kalimutan nila Lacson eh. Wala silang balak na maglabas. O kita niyo yan, delayed na. Wala pa rin committee report si Lacson. Okay, eto mabigat na trabaho ni Lacson. Refusal. Tignan nyo balikan ko lang muna sandali yung nung naglabas sila Marcoleta ng tinatawag nilang minority report. Aba, di ba pinababasura pa ni Lacson? Dahil basura daw yun. Asan yung hindi basura? Asan yung Blue Ribbon Committee report? Okay, eto pa po. Refusal to summon witnesses. Tumatanggi si Lacson na ipatawag yung mga key witnesses. Pinaka-recent pong halimbawa niyan, yung 18 former Marines. Bakit wala kang balak ipatawag ito, Senator Lacson? Nagkiklaim sila na sila mismo yung nagde-deliver ng mali-maleta. No? Ayaw mo na ngang ipatawag, siniraan mo pa. Nagbibigay ka ng duda, sinasabi mo, mathematically impossible na nakapag-deliver sila. Nakapag-deliver nga eh. Ikaw, ini-imagine mo pa lang. Alam mo, Senator Lacson, no? Dinidismiss mo kagad yung ginawa ng mga ex-Marines. Pwede mo naman silang tanungin, paano nyo to nagawa? Inalam mo ba kung paano nila ginawa o ikaw na mismo nagkwenta? Sa aking kwenta, parang imposible hindi naman nila sinabi na ang bilangan nila isa-isa eh. Tsaka po, Senator Lacson, kung isasama mo yung pagbibilang, meron na nga tumistigo dyan, di ba? May mga nagwi-withdraw na mga anong tawag dito? Contractor ng cash, 500 million, di ba? Isang bagsakan, 500 million. O, cash yun. Bakit mo pa bibilangin yun kung galing na sa bangko yun? Tumpukan na lang kayo nun. Imaginin mo, 500 million, bibilangin mo ba isa-isa yan? O kung walang tiwala yung mga tauhan ni Saldico, check naman yan, meron silang counting machine. Ang bilis lang po magkwenta ng counting machine. At hindi lang po isang ginagamit niyan. Kaya yung sinasabi mo na taon ang bibilangin. Hindi mo nga inalam kung paano nila eh. Marami pa pong key individuals na hindi inimbita. Yan yung mga binabanat ngayon ni Senator Marcoleta. Hindi mo inimbitahan yung mga key officials na susi. Sino-sino ba yung mga hindi inimbitahan ni Lacson? Halimbawa, nabura ko na yata. Sino-sino po yung gustong imbestigahan o dapat inimbestigahan pala? Halimbawa po, ayon kay Marcoleta, hindi mo inimbestigahan si Cadiz, Jojo Cadiz, di ba? Hindi mo inimbestigahan yung si Bersamin, yung executive secretary na Bersamin, pati yung sila Pagdangaman,
Maraming hindi ka inimbestigahan. Hindi mo inimbestigahan yung tinukoy mo. Ikaw mismo nagsabi na 70 plus na contractor. Oh. Siyempre, palusot niya. Meron tayong meron tayong interparliamentary courtesy. Alam mo ba isang nirereklamo kay BP Sara? Hindi raw pumupunta. Hindi iginagalang yung investigasyon ng Kongreso. Hindi siya umattend. Imaginein mo yun. Iniimbitahan ng House of Representatives ang Vice President ng Pilipinas at maraming beses pong dumalo sa BP Sara. Kaya lang sabi ni BP Sara, nag-aksaya lang siya ng panahon kasi hindi siya tinatanong. Paano siya tatanungin? Wala pa sila nakahandang script. 'Di ba? Pero umaattend po yung Vice President sa investigasyon ng mga congressman. Tapos sasabihin mo na interparliamentary courtesy. Wala nga kayong courtesy sa Vice President ng Pilipinas eh. O sige, si Saldico, hindi naman na siya congressman. Ayon sa paliwanag ni Marcoleta, pwede pala siyang tumistigo. Hindi lang sa Philippine Embassy. Pwede pala siyang tumistigo na hindi pupunta sa Pilipinas. Through Zoom. Ayaw talaga eh. O ano pa? Yung mga susing tao nga, yung mga tinuturo na pangalan nitong yung 18 na lang mismo tsaka si Baligod, bakit ayaw mo imbitahin? Bakit mo sila dinudungisan na kagad yung pagkatao nila? Yan po yung mga pinupunto eh. Ikalawa, wala nangyayari, may natukoy na ba? Ang ganda ng simula ni Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, eto, sabi ng Pangulo 8 months ago, mahiya naman kayo. Meron na ba natukoy na mga hindi marunong mahiya? O yung mga walang hiya? Meron na ba kayo natukoy? Wala pa pala natutukoy eh. May napahuli na ba? Wala pa pala, ba't tumitigil na kayo sa kaimbestiga? Yan po ang pinakamalaking question. Senator Lacson, wala na po, hindi na po pwede palusutan ngayon. Tatahimik lang kayo sa tingin nyo, yung mamamayang Pilipino, tatahimik lang din. Pero yung si BP Sara, may kaso, ini-impeach ng mga kakampi mo. Ini-impeach dahil lang sa confidential fund. Lahat naman may confidential fund eh. Ini-impeach dahil nag-increase daw yung salin. Yung Pangulo nga, nag-increase din yung salin. Hindi naman sinampahan ng impeachment. So, nakatuto kayo lahat. Kasama na rin tong Pangulo. Instead na sagipin. Ang daming problema ng bayan. Pero imbes na problemahin ninyo kung paano iuwi yung ating mga OFW na gustong umuwi. Hindi naman lahat gustong umuwi niyan. Pero dapat meron silang option. Yung mga ayaw na sa gera, natatakot sa kanilang buhay, ay may option sila na umuwi. Hindi po yung sasabihin, imposible yung sinasabi ni BP Sara. Nagawa po ng halos lahat ng bansa na mayroong mamamayan sa Middle East. Tayong pinagmamalaki natin na mga bagong bayani ang mga yan na hindi natin magawan ng paraan. Mga kapatid, no? Talagang pag-isipan po natin tong mga sinasabi ni Marcoleta. Kayo dyan sa Senado, grabe. Kayo sa buong Kongreso, hinihintay nyo na impeachment ni BP Sara. Wala pong amount ng diversion. Diversion po lahat yan sa mga pagnanakaw eh. Wala pong amount ng diversion ang makakalimot kami. Kung nakalimutan ng mga namin yung ibang problema, sa totoo lang po, buhat nung umupo si BBM, mula po sa pinakamaliit na problema, maliit lang kung tutuusin. Presyo ng sibuyas, presyo ng bigas,
hanggang sa malalaki na ngayon na lahat na, wala po nalulutas. Kinakalimutan na lang. Nakakalimutan na lang. Kusa na lang nawawala sa isip natin, pero never po mawawala sa isip natin yung pinakamalaki dahil pag umulan, tsak babaha dahil sa kapalpakan ng inyong flood control. Huwag po tayong makalimot, no? Ang gusto po nilang gawin, yung leader pa natin na siyang pag-asa natin para tumino ang Pilipinas, ipatanggal nila para may chance sila na tuloy-tuloy ang pagnanakaw, tuloy-tuloy ang lahat. Yan lang po. Wala pong ibang maiisip ang mga Pilipino. Kaya nyo inimpeach si BP Sara para tuloy-tuloy lang po ang nakawan. Huwag kami. Don't us. Okay, yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po. Magkita po tayo para sa live mamayang gabi na. Ha? Medyo kapos po tayo na oras kaya hindi po tayo makapag-live ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Mamayang gabi po live tayo. Maraming salamat. Badong Aratilis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye. Bye.